Alright class, ayun buti na lang nakapag-save ako kasi yun nga, lagi kayong magko-control S when you're working. And ayun, iwasan niyo na mag-crash yung 'pag nag-crash yung inyong scene, most likely wala na 'yan. And now, let us continue. So, saan ako nawala? Sir, dito tayo sa eyes. Kasi medyo okay na yung sa mount natin, ayan. 'Di ba? Check natin. Pansin niyo nga lang yung ilong nung akin is ganito. Mamaya ifi-fix natin siya sa detailing. Pero kapag nag-speed model kayo, no need to do this. Kung medyo squeamish kayo, gusto niyo siyang i-follow yung kagaya sa akin, go ahead. Pero sa midterms, kung gusto niyo to gayahin, go ahead. Bibigay ako ng image plane for the head. Okay? So, sa eyes, na-stuck tayo doon. Gagawin ko, sir, hindi siya bilugan. Pwede ba siyang i-circularize? Up to you. Pwede niyo siyang i-circularize. Pero ako, gusto ko siya gawin manually. So, first na i-fix natin itong nose bridge. Scale natin, y-axis, and then push it back. Follow natin yung magiging flow. Yan. Yan. So, check natin yun dito sa tear duct. Push natin down. Push natin inwards. So, eto siguro nandito siya. Ayun, no, nakikita niyo yung flow. Sundan niyo lang yung vertex, ay yung flow. Yan. Dito. Then dito. Yan. Press 3. Okay, medyo okay na siya. Ito kasi, labas. Push natin inwards. 3. So, tama ba itong location niya? I think medyo nakapasok pa to. Ayan. 3, 1, 3. Save. Pwede kayo magdagdag ng edge loop here. Pero, ingat lang, class. Kasi, save ko muna, baka mag-crash. Kung magdagdag tayo ng edge loop, uy, iikot siya hanggang dun sa mount. No? Pag nagdagdag tayo vertically. So, ano magiging answer dun? So, as you can see, itong aking model, may ginawa akong special topology which is nandito. Pinhold ko lang. Kaso nga lang, di ko alam kung papasok siya dun. Nandito siya sa may nose. Likot siya hanggang dyan. No? Hindi siya nagtuloy. So, paano nyo yun ginawa, sir? Pwede nyo ba sa amin ituro? Yes, try natin. So, kaso kasi nasa detailing na yun eh. Important kasi ma-establish natin yung yung sa eyes muna. Later natin gawin, pero sige na nga. Napilitan. So, multicut. Click. 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 So, bakit nyo minawan wall, sir? Hindi nyo na lang ilagay paikot. Kasi ang mangyayari nga, masisira. No? So, gawin ko yan. Dyan. Press Enter. Kung gusto nyo lang naman gawin kasi detailing na to eh. Control Delete. So, ngayon, ito, ilalagay ko dito. Kukonect ko yan. Sir, bakit yung kinonect? Nagkaroon tuloy ng N-gon. Hindi yan N-gon. Maniwala kayo, hindi siya N-gon. Connect natin. Magiging N-gon ba? Or magiging triangle? Yes, triangle siya. Pero kapag nag-merge tayo ng character natin, yan nga lang, meron siyang parang bukol. Pag nag-merge tayo ng character, ayan, press 3. N-gon ba siya or triangle? Oops. Hindi siya triangle. Kasi kapag minerge mo yung dalawang triangle sa Maya or sa another 3D software, ang mangyayari, magiging quads. Ayan. Triangle dito sa left, triangle sa right, magiging quads. Okay, medyo advanced na yon. Pero at least, you know. So, ulitin ko. Anong ginawa mo ulit, sir? Sige, gusto ko siyang gawin. Sige, gawin natin. Hindi ako mag-multicut.
ng diretso hanggang dun sa bibig. Ang gagawin ko, kiklik tayo ng isang edge kung saan ko siya i-cut. Cut here, cut sa upper, and then sa my head, top head, and then here. Uy, ayaw mag-click. Here, John, and John. Ayan. So, i-connect ko siya dun sa vertex. Magkakaroon ngayon ng triangle. So, instead na i-delete ko yung triangle, di-delete ko yung edge. Delete ko yung edge, multi-cut, click vertex number 1, and then click ng vertex number 2. Okay lang, magkaroon ng bukol dun sa likod. Ayusin naman natin siya later. Kasi hindi pa naman nakasymmetry yung ating character eh. Or ano pa siya, hindi pa naka-merge. Sorry. So, push natin here. Ngayon, magkakaroon na siya ng mid. Yan. Sir, may mga ginawa na akong arms eh. Bakit nag-iba kayo ng base mesh? Pwede nyo pa naman siya i-reuse, no? So, halimbawa, mayroon na kayong arms. Pwede nyo i-delete yung arms o i-extract. Paano ba mag-extract ng polygons? Nandito yan sa may poly-extract. Pag na-extract na yan, walay na siya. Pwede nyo na yang i-combine. Kunwari, ito yung bagong mesh. Ito yung arms na ginawa mo. Pinaghirapan natin. Mesh, combine, vertex. Tapos, select ko yung vertex. Edit mesh, i-merge ko lang yon. Number 3. Kasi kapag hindi siya naka-merge, ganyan na magiging illusion niya. Parang magkadikit siya sa number 1, pag nag-number 3 ako hindi. That's why I recommend 1-3, 1-3, 1-3. Okay? Parang boxing, no? 1-3 combo, 1-3, 1-3. Then, merge. Save. Okay. Duplicate special. Shift. Oops. Save ko muna. Edit. Duplicate special natin, instance, negative scale 1, apply. Uy, di ko pala na-discuss to, no? Dapat, nasa ng pivot point class? Dapat, nandito sa may navel or anywhere dito sa gitna. No? Paano maglipat ng pivot point, sir? It's either press mo yung D button, delta, D, or nandito siya sa may modeling toolkit, edit pivot. Okay? And then, click apply. Yun. Okay lang yan kung pagka mayroon silang separation. Parang may butas pa. It's fine. Mafi-fix naman natin siya later on. Yan. 3, 1, 3. Siguro pupush ko so inwards. Yan. 1, 3. So, ayan. Na-model na natin yung sa may eyes. Magdadagdag ba tayo ng edge? Yes. Pwede tayo magdagdag ng edge. Pero use it sparingly, ha? Like MSG, too much edges, mahihirapan yung mahihirapan kayo mag-modify ng base mesh ninyo. So, be careful with that. So, wag kayo magdagdag ng edge for now. Gagawin ko ngayon yung forehead. Yan. Ito sa-select ko yung 4. 1, 2, 3, 4. So, kung naka-instance yung kabila, gagaya yan. So, basta 4. Then, ano gagawin ko? I-extrude natin. Extrude once. So, using yung handle ng extrude command, push nyo konti. Yan. Pag number 3 tayo, magmumukhang helmet or parang alien or bukol dun sa ating character. Di-delete ko yung inner face. Delete. Ayan. So, na-delete na natin. Edge. So, yung edge here sa taas, punta tayo ng side. Remove natin like this. Follow natin to. Ayun, napapansin nyo? Ayan. Magiging guide nyo na lang tong ating image plane. Push here. Here. And then, I think, dito siya. Put natin here. Think. Siguro dito yan. Natin dito. Check na natin. Nope, hindi. Magmumukha talaga siyang alien. So,
I-model niyo lang siya according dun sa intuition niyo. Ano bang shape ng skull? Siyempre, alam naman natin siya, di ba? Push natin. To. Vertex. Atake natin. And this one, yung lower. Push natin upwards. Vertex. Push. Then push forward. So, walang submission na perfect or walang first attempt lang, perfect na agad yung model, no? Hindi ako naniniwala doon. Unless mag-practice ka ng mag-practice. Move natin. 1, 3. So, vertex. Move natin. Move. Move. Yan. Yan, meron na siyang forehead. Sir, pwede na siya. Yes, pwede na siya. Hindi ko kayo i-demand na halimbawa is pangit naman ng base mesh mo, ang pangit naman ng shape ng head ng character mo. I won't judge you for that. Kasi student work lang to. Practice, no? Stepping stone para dun sa inyong progress for being a 3D artist. Yung recommend ko lang lagi, mag-practice kayo. No? Paglaanan nyo ng oras si Maya. Treat her as your partner. Kasi sa future, kapag ka 3D artist kayo, or animator kayo, most likely, ito yung magiging workhorse ninyo. Kumbaga si Arthur Morgan, kung meron siyang horse, yun yung lagi niyang companion when doing his adventure. So, syempre, sa 3D artist, industry standards si Maya, stick to Maya. Kung kaya niya mag-migrate to other software like Blender, it's better. Okay. Dami kong blabber, sorry. So, save. So, sino ba sir si Arthur Morgan? So, sa Red Dead Redemption lang naman. So, if gamer ka, kilala mo siya. Most likely. So, push natin itong nasa leeg. Yan. Okay? And, check natin. 3, 1, 3. Check natin. Uy, ayun. Medyo okay naman na siya. No? Yan. Kakayanin nyo yan. Glass. Diba? Medyo okay na siya. Sir, bakit ganun yung unang attempt natin na pangit? It's fine. As long na ma-follow nyo yung masks. Yan. Ito. Big. Yan yung importanteng part. Lalo na yung character, kung may expression yan, i-animate nyo. Yun yung important part. Sir, bakit may bukol? Later natin i-fix yan. Hindi pa naman na-merge yung character nyo, no? So, i-fix natin yan later on. Component mode, atake natin siguro. Diba? Pwede nyo pa ibaba yung forehead. Siyempre, ito yung magiging brow. Ito tayo kay world. Push. Push. So, most likely, kapag ka na-master nyo yung topology, magpa-plateau na yung skill set nyo sa Maya. Pagka-crave kayo ng another learning, gusto ko matuto ng another modeling skills. Sir, may i-recommend ba kayo? Siguro yes. Bibigay ako after nung ating course. Or, pwede tayo mag-discussion sa Discord if you are free. Saka kapag free rin ako. Okay? And, ayan. Yes. Pwede na yan. Yun. 3, 1, 3. Yan, okay na siya. So, edge. Control E or extrude. Papunta sa loob. Isang extrusion. Extrude ulit. Push. Paloob. Control E.
para mag-push inwards, gagawin ko, edit mesh, merge to center. So, sir, bakit nyo siya ginawa? 3, 1, 3. Kasi, kung ang character nyo is naka-toon shade, halimbawa yung Raiden, gagawa ko surface shader, ito yung magiging toon shade. Halimbawa lang naman. Si Raiden, ayan. And yung eyes niya is this one. Favorite material, surface shader. Surface. Time. Surface ulit. Segue lang to, no? Diba? Nakikita nyo na meron siyang depth talaga. Mukha siyang 2D. Pero it's up to you kung ganito yung magiging approach nyo dun sa chibi. No? Si Toon Shade. Toon Shade kasi mostly ginagamit sa chibis. Kasi magmumukha siyang 2D. So, meron pa dito actually advanced. Baka ituro ko siya kapag meron tayong time. Kulay niya is yan. And siyempre ito, pero much darker. Pag nag-renderer tayo, Arnold, hopefully gagana. Yan. Ba? Cute. Meron siyang mouth. Meron siyang makikita yung character. So, ito po naman to, huwag tayong excited, no? Kakayanin niya yan. Pero now, okay na yung character natin. Meron na tayong head. So, sana na-follow nyo yung instruction for the head. So, yung detailing dito sa nose, kung medyo na-OOC kayo, syempre, ituturo ko pa rin yan sa detailing ng torso. So, bakit sir ko inuna tong head? Kasi ito yung kulang. Diba? Most likely, nagets nyo yung sa arms, nagets nyo rin yung sa legs. So, alright, kapag may questions kayo, please message me agad sa Canvas. And magpo-post ako ng link dun sa Discord channel. And active naman ako sa Discord kaso na naka-busy mode ako. Meron akong projects, a lot of projects, sobrang dami. So, ayun. Keep in touch and kapag may questions kayo, please reach out to me sa Canvas.